At nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, ang topic natin for this morning, dengue fever. Siyempre, kasama pa rin natin ang napakagaling na pediatrician, very vibrant, Dr. Cynthia Cuayo Cuico. Good morning, Doktora. Morning. Ay, good morning uli. Doktora, kanina, dengue pinag-uusapan natin. Sabi natin parang flu. But I know dengue can go into something worse. Ano ba yung mga potential consequences of severe dengue? Ang severe dengue kasi pwede kang mag-dengue, actually dengue fever. Yun yung mga without warning sign na nag-fever ka lang, tapos nag-back pain, headache, and then muscle pain, and then kung minsan may konting rashes, sometimes may vomiting ng konti. Pero yun ang without warning sign. Hindi ka dapat magpa-hospital, pero fluids lang tayo. Yung susunod mo, yung dengue with warning sign. Yung with warning sign, naku, masakit na ang tiyan mo, hipuin mo lang ganyang kapatid, ay mayroon ng, sasigaw na ang bata sa tiyan. Tapos nag-vomit siya. So, nauseated, nag-vomit na siya. Pagkatapos, yun yung pagkakinuhanan mo ng pulso, minsan mababa. Ay, naku, mag-start ka na. Diyos ko, bakit mababa na ang pulso niya? So, kuhanan mo ng blood pressure, yung nagnanaro ang pulse pressure. Ibig sabihin, hindi ba, meron tayong systolic over diastolic pressure. So, 100 over 60 usually, over 70. Pero, umpisa na yung 100 over 60, 70, 80, hanggang 100 over 90. Medyo kakabahan ka na noon. Okay. Kailangan ka nang magpa-hospital or kung talagang humihina ng mabagal yung pulse mo, kahit ka na nilalagnat, o bigla naman siyang tataas na ang bilis-bilis. So, warning signs na yon. Ibig sabihin, hello, baka mamaya mo mag-plasma leakage na ako. Ayun. Ibig sabihin, parang namamanas ka na. So, yung mga rashes mo dito, parang manas na itsura ko, okay? Tapos lumalala na ang simptomas. Hindi ang fever, nandun pa din. Actually, erratic pala, doktora, yung blood pressure nun. Erratic ang blood pressure, hindi, pababa na siya ng pababa. Tapos ang nangyayari nun, pawala na yung fever, bumababa. So usually ang mga nanay, ay doktora, okay na ho, pawala ang fever. Pero usually kung kailan nawawala ang fever, doon nagkakaroon ng problema. Mas dangerous. Mas dangerous. Kasi ay nakuhantayin natin misis, pag nawala ang fever, kuminsan doon ho nagkakaroon tayo ng mga complications gaya ng tanong mo. Kaya usually, ang ginagawa namin, ine-explain na sa parents yung dengue fever, what to expect. Mrs. kasi may nakikita kaming kailangang i-monitor ang platelet niya. Okay? Kasi pag less than 150, pababa na yan ng pababa. So, kailangan hong i-monitor watchful waiting. Ano ba yung watchful waiting? Waiting when the child is going to have signs of bleeding or magbi-bleed itself. So, dadating na tayo sa dengue fever syndrome hanggang sa dengue shock syndrome, DSS. Doon na tayo nagsya-shock. Yun nag-ICU na kami kasi yung bata lupay-pay na, nangingitim na, yung mga kukot kamay, ang oxygen saturation, nag-acidosis na. Yun yung nakakaproblema. Nakakatakot yun naman yung bleeding. Saan ba ang bleeding nagmamanifest? Usually ang bleeding ng dengue, hindi usually sa ulo Usually pagka girls at may dengue, lalo na yung pag menses, ang lakas ng menses nila. Okay. So kung halimbawa 3 pads ka lang, nakakalima or 6 na pads ka, malakas ang tulo ng dugo. Number 2, hindi ka usually din pagka kinukuhanan ng dugo, makikita mo yung pinagkuhanan ng dugo, mas maitim na, madaming hematoma. Usually, pag kinuhanan ng dugo, di ba, nilalagyan ng ganyan, makikita mo may mga pitikye, yun yung tourniquet test. Sa 1 inch na ganyan, more than 10, yung nabibilang mong tuldok-tuldok na pitikye na maliliit. Para siyang nunal. So, yun ang hinahantay mo pag nakita mong ganun. Tapos kinukuhanan, palaki na yan ng palaki na yan ng palaki. So, isa pang simptomas is may liver na, nakakapako na ang atay. Ibig sabihin, nakakaproblema na tayo noon. These are warning signs. Nakakatakot yung warning signs. Warning signs pa lang, parang delikado na, doktora. How worse can it get, yung dengue? Pwede kang mamatay. Namamatay. Pwede kang mamatay, kaya nakakatakot. From hemorrhage, from bleeding po. From bleeding, o kaya natutuyuan ka Sa dehydration. So, halimbawa, ito yung cell mo, di ba? Ang dami mong, ang cell kasi is tayo, ang dami nating tubig sa cells. Tapos, hindi ba may mga ugat tayong ganyan, nakikita mong ganyan. So, ang nangyayari, yung nasa cells mo, umaalis sa cells, kaya natutuyuan ka. Kaya nagsashock ka. So, ang ginagawa namin noon, nagbibigay kami ng fluids. Ringers muna, then colloids, etc. Okay. So, yan lang ba available treatment for dengue? Una, magaling na doktor.
So you have to choose a good doctor. No, magaling na ospital. Kasi yung ibang hospital, ang ginagawa nila, pakuha lang ng pakuha ng dugo, pakuha ng Monitor pakuha ng lang. dugo, tapos hindi nila alam, nagre-ready sila ng platelet. Ang ginagawa lang namin, kaya pagka nasa ER or sa clinic, you suspect dengue, magpa-blood typing ka na. And get ready with the blood. So kasi hindi naman blood hindi naman red blood ang pinapasok mo Kung panahon na kailangan ilagay mo, ang nilalagay namin, fresh, frozen plasma. Fresh, frozen plasma. Dati O kasi kaya ang uso, colloid. dati kasi Platelet. platelets and transfuse kasi pababa ang platelets. Itataas mo ngayon. And doctors would Transfuse transfuse ka. platelets. Kasi kagaya sa bata, mag-transfuse na ako ng isang unit ng platelet. Halimbawa, 30,000 na lang ang platelet ng pasyente ko. Kailan ko papapataas yun ng mataas na mataas? So, ang dami-dami, siguro mga 6 na units yan sa isang ordinaryong 5-year-old. So, maraming studies na ginawa dyan. Colloid, ang sinasabi nila. Ano ba yung colloid? Yung para siyang gulaman. Gulaman sa gutugo Okay. yun. Parang, di ba, doktor, gulaman na gano'n, parang pinapasok mo para ma-expand mo yung mga lalagyanan ng dugo para hindi sila mag-collapse. Ang nangyayari din kasi, pagka nawawala sa cell, nagpupunta sa in-between. So, para kang namamanas, kaya parang namamaga ang ilong mo malaki, parang namamaga talaga yung bata. Natanggal yung dextrose, mahirap ng pasukan. May namamatay ba sa dengue, doktora? Meron. And how often do we see patients? Kami, sa atin sa Cardinal, saka sa Manila Doctors Hospital, bihirang-bihira yun. Unless na lang ipasok sa ER mo na talaga, collapse na yung bata, collapse na yung mga nerves niya, collapse na yung, hindi nerves, collapse na yung mga ugat niya. So talagang, ang hirap na niyang habulin. Pero may mga nahahabol pa rin. Okay. Pagka ganun, 2 na ang dinedextrose namin, 2 na yan para mapasukan mo siya. Siguro importante, doktora, once there are warning signs, yung Warning binanggit mo, signs. very painful abdomen, Pag nagkagabing rashes, nagsusuka na siya, Nagsusuka. may mga signs na siya ng dalhin bleeding. na agad sa Oo, ang bleeding din hospital. kasi pwedeng abdominal bleeding na nagbi-bleed. I had a patient, taga-Quiapo pa siya. Talagang bleeding ko. Ano yung nilalabas niya? Siya namin pinapasok, nilalabas niya, Sinusuka pinapasok. niya yung dugo. Okay. Oo, From the very low. Oo, pero nabuhay yung bata ngayon. High school na ata ngayon. Okay, wow. That's good. Dapat talaga magaling na doktor Oo. at magaling na hospital. Ninenervyos ako sa discussion natin. Parang, nakakatakot. Before we proceed, Doktora, ang dami pa naming questions talaga. Puntahan muna natin ang Women's Health by Dr. Steph Supan.